Hello! Ah, sa araw pong ito, atin po pag-aralan 'to, nasa physical chemistry tayo. Reviewin lang po natin yung, integral calculus 'no. Kasi, sa physical chemistry, ginagamit natin yung differential equation, differential calculus at saka integral calculus. At hindi lang yun, may mga iba pang higher mathematics na dapat tayong malaman. At reviewin lang kasi may mga certain problems tayo sa physical chemistry that requires differential calculus at saka integral calculus. So, tuloy natin yung ating pagre-review. So, sa integral calculus, may tinatawag tayong antiderivatives. Ito yun, antiderivatives. So, halimbawa, meron kang y is equal to the function of x. Ito. Y is equal to the function of x. So, kung ang y na yan as a function of is equal to the function of x, i-derivative mo siya. So, that will be dy dx with respect, di ba? Dy dx is equal to d function of x dx. Diba? Tapos, pwede mo sabihin f prime x. Ngayon, kung gusto mong kunin ang ang differential form, ito lang siya. dy is equal to f prime x dx. Differential form na to. So, ang ibig sabihin nito, ito yung form niya. Itong y is equal to function of x. Pagka ang pinanggalingan niya is ito. In a differential form. So therefore, itong dy dx nito, this is the original na function. So, yan po yung antiderivative na sinasabi. So, parang dito sa right side ng presentation, parang what if x produces f prime x. Ano yung naging dahilan bakit yung fx mo, ito fx, f function of x, ay naging ganito na. So, ang sagot dyan, ito, integration. Yung fx mo is equal to the integral, ito integral symbol, parang pahaba yan na summation na inunat lang. Tapos function prime f prime, tapos x dx. So itong f prime, yan, f prime x, yan yung integrand. Tapos itong parang bulating pahaba, ito yung integral symbol. Siyempre, may dx ka. Denoting na ito ay yun na nga, the integral form. Ibabalik mo siya doon sa function of x or fx. Okay? Ito yung sinasabi nating antiderivative. So,
let's move forward. Having that idea in mind, let's have an example. Simple example lang para makuha natin yung concept. So ito yung example. So dito sa example na to, makikita natin ang given, di ba? Yan ang given differential form. F prime x is equal to 2x. So ating formula, ito is equal to the integral. Tapos ito, lagay natin diyan with dx. Okay, yan yung formula. Ngayon, yung kung mapapansin nyo, doon sa na sa integral, walang symbol dito. Normally, nilalagyan natin integral from 0, halimbawa lang to 1. Pero in this case, wala siyang nakalagay, no? Specific na location kung saan mo siya i-integrate. So, ang tawag dyan, indefinite integral. Pag mayroon, definite integral. So, in this case, this is indefinite integral. So, alam naman natin na by chain rule, no? Kaya doon sa mga nag-aral ng chain ng calculus before. So, alalahanin natin yung chain rule na sinasabi sa chain rule na yung integral ng 2x dx is simply ito, i-break mo lang yan. Parang ganito yan eh. Ginagawa ng iba dyan. Ay ganito, wait lang. Para maliwanag. Ilalabas nila yung 2 na yan. Labas nila from integral. So, 2. Labas sila sa integral. Tapos, x dx. So, by chain rule, 2, chain rule mo. Okay? Pag nag-chain rule ka, ganyan na yan, ganito na yan. Tapos, itong x mo, kakaroon ka ng power dyan. Tapos, divide by 2. Divide by itong n niya. So, 2 divided by 2 is equal to x squared plus constant. Okay, so ito yun. Yung c mo is arbitrary constant. So, yan po yun. And simplistic way, that is the concept of the integral. So, just kind of a reminder lang, no? So, yun na po. Thanks. Bye.